Alamin natin yung pag brutal na sinapit ng batang si Pepsi Paloma sa room 210. Naalala ko to noon Pepsi Paloma. Panoorin natin kung ano nangyari. Panahon kung saan muling pausbong ang industriya ng pelikula sa bansa na talagang napabilang at tayo sa top 10 film producing countries sa buong mundo. Ngunit ng panahon ding iyon ay kasabayng umusbong ang mga explicit film o mas kilala sa tawag na bomba films. Bagay na isa nga sa mga bigating aktres pagdating sa ganitong klase ng pelikula ng mga panahong iyon ay walang iba kundi si Delia Smith o mas kilala sa tawag na Pepsi Paloma. Si Delia Smith ay ipinanganak noong July 17, 1966. Panganay sa apat na magkapatid si Pepsi ng inang si Lydia Duenas na tubong Northern Samar at amang kinilalang si Kenneth Smith na isang banyaga na nagtatrabaho bilang tagahatid ng sulat ng panahong iyon. Ngunit hindi naging mapalad ang sinapit ng pamilya ni Delia nang iwanan sila ng kanilang ama sa murang edad pa lamang. Bagay na dinanas nga nila ang hindi maprebilhiyong buhay kung saan mag-isang tinaguyod sila ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, talagang hindi maipagkailang may si Delia at mga kapatid nito sa kadahilanan ngang may lahi itong banyaga. Bagay na sa edad ngang 14 anyos taong 1980 na diskubre si Delia ng isang talent scout na nagngangalang Tita Esther na kalaunay siyang nagpakilala kay Delia sa nooy kilalang talent manager na si Ray de la Cruz. Bagay na dito na nga nabuksan ang landas ni Delia sa mundo ng showbiz kung saan naging isang sexy starlet ito na siyang naging bahagi ng nooy tinatawag na soft drinks beauties kung saan nakasama niya dito ang kapwa beauty talents na sina Sarcy Emanuel at Kokan Nicolas. Bagay na dito na nga nabuo ang kanyang stage name na Pepsi na binase sa nooy mga kilalang soda brands. Taong 1981 nang unang umarte si Pepsi sa isang pelikulang pinamagatang Brown Emanuel na talagang ginulat nito ang mga tagapanood ng hayagang nagpapakita ang dalaga sa bawat eksena na para bang walang alinlangan sa sarili. Bagay na talagang naging daan ito upang tangkilikin siya at mabigyan ng maraming proyekto. Ngunit sa kabila ng lahat, ayon pat sadyang wala umanong magawa si Pepsi kundi tanggapin ang paghayag ng sarili sa harap ng kamera sa kadahilanang pinipilit umano ito ng kanyang talent manager at ng mismong ina kapalit ng pera. Bagay na sa likod nga ng kasikatan ni Pepsi, tila bigat sa kalooban naman ang naging kapalit, maitaguyod lang ang pangangailangan at ang mismong pagbabasakaling maiahon ang pamilya sa hirap. At sa paglipas ng taon June 21, 1982, isang ganap ang dinaluan ni Pepsi at ng kanyang kapwa-aktres na si Guada Green sa Broadcast City, Quezon City, lugar kung saan ginagawa ang mga taping ng kilalang noontime show na Eat Bulaga. Sa naturang pagdalo ni na Pepsi, dito na umano nangyari ang pangbabastos ng mga host ng programang Eat Bulaga na sina Vic Soto, Retchie De Horsey at Joey De Leon, kung saan pinunit umano ng tatlo ang kanilang damit at sa pilitang hinawakan ni Retchie De Horsey ang mga kamay ni Pepsi na siyang hinalikan naman ni Vic Soto ang labi ng dalaga na si Joey De Leon naman daw ang mismong tagakuha ng larawan. Bagay na talagang hindi kayang pasinungalingan ng tatlo sa kadahilanang naisa publiko nga ang larawan na labi sa labing aksyon ni Vic Soto kay Pepsi. Ngunit depensa naman ng kapatid ni Vic Soto na si Tito Soto, isa lamang umanong souvenir photo ang litrato kung saan request mismo umano ito ni Pepsi. Bagay na talagang salong souvenir the picture. Grabing makahalik. Gigil na gigil. at sa pahayag ng mismong biktima. Ngunit ang nakapagtataka ay kahit patuwala si Tito Soto sa mismong pangyayari ay talagang ito ang panay depensa sa tatlo at sinabi pang imposibleng magawa umano ito ni Vic Soto sa kadahilanan na pabakla-bakla nga raw ito tapos gagawa ng isang milagro. Ngunit kung pagmasdan mo ang naturang larawan, it's for you to judge kung talaga bang souvenir photo lamang ito o sadyang alam mo na. At matapos nga ang kaganapan sa loob
loob ng Broadcast City, laking gulat na lamang umano ni na Pepsi nang nagising na lamang sila sa isang kwarto sa room 210 Solo Hotel Quezon City, kung saan ayon kay Pepsi dito na raw nangyari ang pamimilit ng tatlo sa kanya. Bagay na natandaan lamang ni Pepsi ay kung saan binigyan at pinagamit umano sila ng bawal na gamot, dahilan kung bakit di na rin nila matandaan kung paano sila napunta sa room 210 sa Solo Hotel. At nang dahil nga sa pagputok ng insidenteng ito, June 31, 1982, sa tulong ng manager ni Pepsi na si Ray De La Cruz, nagsampa ito ng kaso laban kina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey sa pamamagitan ng pagpapadala ng detalyadong liham kay nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Ngunit sa mismong pag-usad ng kaso, isang interview ni Pepsi ang gumulat at bumago sa takbo ng kasong isinampa laban sa mga akusado. Ayon kay Pepsi, tinunguhan umano siya ni Tito Soto sa kanyang tahanan kung saan may bit-bit itong mga papeles na gustong papirmahan sa kanya. Ang laman umano ng mga papeles ay isa palang affidavit of desistance na naglalayong maiurong ang kasong isinampa sa mga akusado sa puntong ito'y mapirmahan ng umaakusa. Bagay na talagang hinindian naman ni Pepsi ang naturang hiling. Ngunit kasabay ng oras na iyon ay naglabas umano ng baril si Tito Soto at ipinatong sa mesa kung saan tila nagpapahiwatig ng peligro kung sakaling di lagdaan ni Pepsi ang naturang affidavit of desistance. Bagay na ayon pat matagumpay ngang napapirmahan ni Tito Soto ang naturang affidavit kay Pepsi na siyang tuluyan niyang bumago sa pagkamit ng biktima ng katarungan at hustisya. At kalaunan nga'y tuluyan ng ibinasura ng korte ang kasong isinampa ni Pepsi laban kina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ngunit marami ang talagang komisyon sa naturang pagbasura ng korte sa kaso sa kadahilanan ngang pinilit lamang si Pepsi para mapirmahan ang affidavit. Ngunit ayon pa talagang posibleng mapatawan ng parusang bitay ang tatlong akusado kaugnay sa kasong pang-aabuso kung sakaling nagpatuloy ang mga pagdinig at mapatunayan sa pagkakasala. Bagay na sa loob nga ng panahong nakabinbin ang naturang kaso sa korte ay walang ibang bukang bibig ang tatlong akusado kundi ang pasinungalingan ang lahat ng akusasyon na talagang gimmick lamang umano ito ng mismong manager ni Pepsi na si De La Cruz. Ngunit matapos ng ibinasura ng korte ang kaso, humigit 3 buwan matapos ang umano'y pagpirma ni Pepsi sa Affidavit of Desistance buwan ng Oktubre ng parehong taon 1982, isang opisyal na pahayag ang inilabas ng kampo ni Soto, De Leon at Reyes kung saan humingi ito ng tawad kay Pepsi sa kung anumang nagawa nilang panghaharas sa dalaga. Ayon sa nooy kilalang tabloid na People's Journal, live umanong naka-broadcast sa telebisyon ang paghingi ng tatlo ng tawad kung saan umiyak at nakaluhod pa umano ang mga ito. Ayon sa mismo Ibig sabihin guilty, ha? Bukol, konsensya nyo na lang, ha? Tingnan natin, ha? Kung gabi-gabi makatulog kayo, hayop kayo, kupal kayo, ina nyo. Lalo tong si Tuta Soto, hayop na yan. Tahimik sa kurakot, ha? Tahimik sa ghost flood control, hayop na tatahimik yung 16 ex-marine. Hayop tong Tuta Soto na ito, mismong opisyal na salaysay, nakasaad ang salitang ngunit ang naturang pahayag nito ay nabalot ng di kasiguraduhan kung saan ngay sa kasalukuyan ay may mga nagsasabing hindi kailanman nangyari ang umunoy paghingi ng tawad ni Vic, Joey at Richie sa dalagang si Pepsi. Ngunit may ilan din namang nagsabi na talagang nasaksihan nila live sa telebisyon ng panahong iyon ang naturang paghingi ng tawad ng tatlong akusado sa biktimang si Pepsi Paloma. Bagay na talagang walang kopya ng naturang video o larawan man lang sa pangyayaring ito na naka-upload sa internet sa kasalukuyan. Bagay na siyang di na nga din matukoy kung talaga bang existido ang naturang pahayag na ito o sadyang pilit na lamang itong ibinaon sa mga archives upang di magamit na ebidensya at para tuloy na ring maibaon sa limot ang kontrobersya. At matapos nga ang pangyayaring ito, naglaho na lamang na tila parang bula ang
ang naturang isyu na ayon pat unti-unti na rin daw nakabalik si Pepsi sa kanyang pag-arte, ngunit kapansin-pansin umano raw sa mukha ni Pepsi ang tila mabigat ng problemang dala. At sa paglipas nga ng taon, May 31, 1985 sa edad na 18, isang nakakapanlumong pangyayari ang gumulat ng matagpuan na lamang si Pepsi sa loob ng kanyang kwarto na wala ng buhay kung saan nagpatiwakal ito sa kanyang sarili. Ayon ng mismong kapatid na matapos umanong mananghalian si Pepsi ay dali-dali na lamang itong umakyat sa kanyang kwarto at nag-abiso sa mga katulong na huwag siyang gisingin. May konsensya rin yan, Pepsi Paloma. Yung school bukol na yan. Hindi nakakatulog yan, gabi-gabi yan. Ha? Grabe naman sinapit nito. No?